Isa pong pinagpalang hapon po sa bawat isa po sa atin. Yan po, 2 days after ng ating Summer Camp 2025. Amen po. Katulad po ng sinasabi ng ating mga pastor, ang camping ay katumbas ng 1 taong pagsisimba. Nais ko pong kamustahin ang bawat isa sa atin. Kamusta po ang ginawa ng Diyos sa buhay natin ngayong Summer Camp 2025? Para sa akin po, ang masasabi ko po, hindi tayo bibiguin ng Diyos basta naroon ang kauhawan natin sa presensya niya. Amen po. Isang encouragement po sa bawat isa po sa atin na every time na may camping, sumama po tayo. Dahil kahit nasa ang sitwasyon po tayo, ay ang Diyos po ay hindi madamot at hindi niya ipagkakait ang presensya niya sa bawat isa sa atin. Amen po. Katulad po ng theme ng camping natin sa 1 Peter chapter 4 verse 17 to 18. Ang isa pong maganda sa Rema Camp Meetings, dun pa lang sa tema ng camping, kakausapin ka na ng Diyos. Amen po. At basahin ko lang po ulit ang sabi niya dito. Dumating na ang panahon ng paghukom at ito'y magsisimula sa sambahayan ng Diyos. At kung sa atin ito magsisimula, ano kaya ang magiging wakas ng mga hindi sumusunod sa magandang balita ng Diyos? Tulad ng sinasabi ng kasulatan, kung ang taong matuwid ay napakahirap maligtas, ano kaya ang kahihinatnan ng mga makasalanan at hindi kumikilala sa Diyos? Ito pong verse na to ay hindi lang para sa mga unbeliever, kundi para sa mga believer. Amen po, na dapat naroon ang pagbabantay natin sa pamumuhay natin bilang mga Kristiyano. Lalo na ang mga taong ginagamit ng Diyos sa kanyang ubasan. Amen po. At nabanggit po ni Pastor Boy nung camp ang patungkol sa vision. Kung gaano ito kaimportante sa buhay ng isang Kristiyano. Ang sabi po noong camp na hindi mawawala dapat sa 1 buwan na wala tayong natatanggap na vision na galing sa Panginoon. Last year po, during prayer, habang nandoon ang pananalangin sa iba't ibang wika, bigla pong pumasok sa isip ko at nakita ko na ang mga magulang ko ay kasama sa camp. At during prayer, nagkaroon po ako ng bigatin na kailangan silang makasama ng camp. Blessing po na ang campsite natin ay sa Darasa, Batangas. Kasi dahilan po sa tagal na hindi na nakakapag-camp yung nanay ko po. At praise the Lord po kasi naka-attend po siya ng last night. Naalala ko po yung nakita ko sa prayer last year na yung mga magulang ko ay kasama ko na uma-attend sa camp. At alam niyo po, nung naalala ko po yun, sabi ko nung last night sa Panginoon, Lord, sa July camp, dapat kasama na yung tatay ko. Amen po. Ang kagandahan po na tayo po ay uma-attend ng Rema Camp Meetings, nagiging malinaw po sa atin ang boses ng Diyos. Amen po. Napapaalalahanan po tayo ng mga pangako ng Diyos sa bawat isa sa atin at napapaalala din po sa atin ng Diyos yung mga ipinapangako natin sa Kanya. Nung camping po personally, na-remind po ako patungkol doon sa pangarap ko sa ministry.
Amen po. May isang beses po no na altar calling at nagpe-pray po yung mga pastor at isa po ako sa nagpa-pray sa isang pastor po natin dito po sa Rema. At ang alam ng Lord po yung prayer ko, yung gusto ng heart ko. At alam niyo po habang yung pangangailangan ko spiritual. At alam niyo po, habang pinagpe-pray po ako ng isa sa mga pastor po natin, naramdaman ko po na may inilagay ang Lord sa heart ko. At yung nilagay niya po sa heart ko, yun yung kulang. Yun yung kailangan ko ulit para makapagpatuloy sa ministry. Amen po. Kagandahan po na tayo po ay uma-attend ng Rema Camp meetings. Sabi niya po dito na dadirect po tayo sa kalooban ng Diyos sa buhay po natin. At ginagawa niya pong malinaw kung ano yung next assignment natin sa ministry. Amen po. At ang sabi po nung camp na ang vision ng Diyos ay ang guidance ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya dapat po, sabi po ni Pastor Boy, makuha nating mga Kristiyano yung vision ng Diyos para sa atin. Amen po. At every time na nasa presensya tayo ng Diyos, naroon po ang kalakasan. Every time po na may altar calling, ano po, kahit nasa upuan pa lang tayo, nandoon ang pangungusap ng Diyos. At once na nag-start na tayo na lumakad doon papunta sa altar, alam niyo po, hindi lang mga unbeliever ang kinakausap ng Diyos, kundi mga mananampalataya. Amen po. At during time ng worship, di ko na po matandaan kung ano po yung day na yon, basta evening service po ito. Nandun po kami sa unahan, nagpe-praise and worship. Alam ko po sa sarili ko na habang nakataas yung mga kamay ko, inaayos po ako ng Diyos. May something, di ko po ma-put into words, na may something na nire-repair ang Lord doon po sa akin, sa heart ko. Amen po. At every time po nalalapit tayo sa Panginoon o sa altar, aayusin po tayo ng Diyos. At tandaan po natin yung babae na nagbuhos ng pabango doon sa paanan ni Jesus. Maaring hindi makita ng mga tao doon sa paligid ni Jesus ano yung sense ng ginagawa niya. Pero doon sa buhay ng babae, may nangyari sa kanya. Ito po ang kagandahan na tayo po ay lumalapit sa Panginoon. Tayo po ay pumupunta palapit sa altar ng Diyos. Amen po. At katulad po ng sinabi po ni Pastor Boy, if you can see it, you can have it. Kailangang makita natin ang vision ng Lord sa bawat aspeto ng buhay natin at sa ministry po natin. Amen po. Mangyayari lang po ito kung naroon ang mahabang tongues po natin. Lagi pong tayo na tinuturuan ng Holy Spirit na maging malalim tayo sa buhay pananalangin natin. Amen po. At every time na nandoon ang pag-attend natin sa camping, nandoon ang revelation ng Lord sa bawat isa sa atin. Amen po. Nandoon ang kapahayagan ng Diyos personally sa bawat isa po sa atin. At hindi ko na po patatagalin, at isa po sa naging malaking impact ng camping sa akin ay yung divided seminar po. Kung saan pinag-aralan po natin yung magazine na ang title po ay Called by God. Amen po. Ang sabi po doon, ikaw ay pinili ng Diyos.
Alam niyo po, dun pa lang po sa first page nung magazine, yung isa po sa kasamahan ko po na unang nagbasa ng first page, halos hindi na rin po niya mabasa ng maayos dahilan sa dun pa lang sa mga words ng dun sa magazine. Alam niyo po, kakausapin na tayo ng Diyos. At naniniwala po ako na yung magazine na yun ay para sa bawat isa po sa atin. Amen po. Doon po sa magazine na yun, ipinaalala muli ng Diyos sa akin na yung lahat ng mga pinagdadaanan po natin sa ministry ay nakikita po ng Panginoon. Hindi po ito natatago sa Kanya. Tamparati na nare-remind po sa akin doon sa magazine po na yun, sa lahat ng mga pinili ng Diyos, mga tinawag ng Diyos, magpatuloy po tayo. Kasi ang Diyos ang magbibigay ng katatagan at kalakasan na magawa natin at marating natin ang perpektong kalooban niya sa buhay natin. Amen po. Glory to God po kasi may mga magazine po tayo. May mga libro po tayo na pag-aaralan na katulad na napag-aralan natin sa camp na marerely natin sa mga pinagdadaanan po natin sa ministry. Amen po. At sa camping po, last night, hindi pa rin po binigo ng Diyos ang bawat isa sa atin. Lahat po tayo ay may dala-dalang bigatin at may pinagdadaanan before camp. Amen po. Pero alam niyo po, during last night, iba po yung saya na naramdaman ko personally. Pinuno ng Diyos ang puso ko ng joy. Amen po. At sa camping, iba rin po ang kagalakan kapag nakikita mo yung kasamahan mo sa paglilingkod. Amen po, yung kapananampalataya po natin. At makita pa lang natin sila nandun na lumalakas po tayo. Amen po, kaya wag po nating palagpasin ang bawat camp meeting sa Rema. Amen po. Sabi nga po ni Pastor Uge kahapon na iba't iba ang dealings ng Diyos. Iba't iba ang pagkilos ng Diyos every time na may camping. At maganda po na sa lahat po ng yun, ma-experience natin, maranasan natin ito personally. Amen po. Glory to God po kasi nandoon na kinatag po ng Diyos ang bawat isa po sa atin. Amen po. So, before po tayo mag-close, hayaan nyo po na maipanalangin ko po ang bawat isa po sa atin. Sige po, mag-pray po tayo. Amang Diyos, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, dalangin namin, Lord, na patuloy mo na ilagay sa amin ang kasabikan na makadalo, Lord, sa bawat gawain mo, O Diyos, at malaya ka, Panginoon, na gawin ang nais mo every time na may gawain ka, O Diyos. Punuin mo, Panginoon, ang puso namin ng pag-asa. Punuin mo, Lord, ang puso namin ng pananampalataya sa iyo, O Diyos. Salamat, Panginoon. Ito po aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless you po.